Eto muna, papakita ko muna sa inyo 'to si Baste, merong ine-EBAS, eh. Sabi dito, ayan, oh, kita nyo, di ba? At ang nag-post, mga kababayan, wala pong iba kundi yung Semenay. Meron pa bang Semenay ngayon? Parang hanggang ngayon wala pa ding Semenay, ano? Ubus na yung Semenay, mga kababayan. Ano nangyari? Kaka-fake news po ng Semenay, mga kababayan. No? Ikaw ba naman, araw-arawin mo, magpalabas ng fake news? Oh, tatanggalin ho talaga sila. Tatanggalan ho talaga ng platform, mga kababayan. At saka yung may-ari, nandun na. No? Nasa oblo na ho, mga kababayan. Oh, wag na nating guluhin si Buloy, si Buloyski, nasa loob na. Yung best friend niya, nandoon na din ho sa ICC. No? At si Buloyski, malamang ho sa mga alamang, mga kababayan, onti na lang po yan ihahatid. No? At dadali na din po yan sa Estados Unidos. Bakit to? Chinek ko, kaka-check ko lang ho, mga kababayan, na yung kanyang na yung kanyang pagiging wanted sa FBI hanggang ngayon nandoon pa din po, no? Ano yung sinasabi ni Baste Duterte? Na hindi pa ipinapanganak ang tao na tatalo kay Rody Duterte. Hindi pa ba talo yun? Nasa loob na? At take note, mga kababayan, ha? Take note ho, Diyos ko. Mga bossing, ilang taon tatagal yung hearing doon sa ICC? Aabot daw ho, mga bossing, ng 8 taon. 8 taon aabot yung hearing o yung doon sa ICC. Baka tegi na, baka wala ng buhay ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Alaws na talaga kung ganun, no? Saan kaya hinuhugot ni Baste Duterte yung kanyang mga sinasabi? Ano po? Hindi pa ipinapanganak ang tao na tatalo kay Rody Duterte. O siguro mga kababayan, ang gustong sabihin ni Baste dito ay sa pagka-mayor doon sa Davao. Naku saglit lang. Mukhang nabubuko kayo dyan sa Davao. Bakit to, mga kababayan? Biruin mo, ang sinasabi ng tao, 3 dekada na daw kayo na nakaupo, na nagme-mayor dyan sa Davao. Tapos hanggang ngayon daw, yung baha, ganun pa din daw. Ilan? 4 na kilometro yung mahihirap sa Davao. Tapos sasabihin, no, mga kababayan, no, ng mga Duterte, Davao, safest city sa Southeast Asia daw po. Saglit lang. Pag isinama mo o sinama nyo ang Southeast Asia, ang ibig sabihin nun, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, ay, kasama yung Singapore. Ano yun? Dinaig pa nila yung Singapore? Ngayon, nabubuko ho. Biruin mo, doon sa doon sa munisipyo nila, ilan? 37, 38 positibo sa ipinagbabawal na gamot. Sino ho ang nanunungkulan nun? Ayan ho, si Baste Duterte. Paano niya ngayon masasabi na hindi pa ipinapanganak ang tao na tatalo kay Rody Duterte? Baka ito na ho yun. Baka dahil ho, yung mga taga Davao, mga kababayan, yung sinasabi nila na safest city in Southeast Asia, peke pala. Hindi naman pala totoo. Di ho ba, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir? Nahahalata. Sabi ni Elizabeth Duerme, etong vlogger na to, traidor din to. Bakit naman? Bakit naman? Dahil namulat ako? Dahil hindi na ako panig doon sa mga DDS, sa mga Duterte? Kasi nakita ko yung mga hindi nila kayang ipaliwanag tungkol sa mga confidential funds, intelligence fund. Ang tawag doon, namulat. Di ba? Ang tawag doon, hindi uto-uto. Mahirap magpaka-uto-uto. Kagaya ng ginagawa ng mga DDS. Di ba, mga kasulid? Aminin nyo, uto-uto kayo. Alam nyo na lahat
Naiintindihan nyo naman, no, na hindi kayang ipaliwanag yung mga confidential intelligence fund, etc. Pero ano, naku, Duterte pa din kami. Yun lang at yun ang sasabihin ninyo. Hindi nyo kayang ipagtanggol ang mga Duterte. Di ba? Bakit hindi nila kayang ipagtanggol, mga boss? Kasi, kasi wala naman silang naririnig eh. Walang naririnig na mga dahilan doon sa mga Duterte. Di ba? Kundi paulit-ulit lang, nako, pinupolitika kami. Kaya pag pumupunta sa mga live, mga kababayan, ang tangi lang ho nilang nasasabi o nasasagot is bayaran ka, Mark Ramos. Ganun at ganun lang ho ang sinasabi niyang mga yan, mga boss. Traidor ka, Mark Ramos. Di ba? Magkano bayad sa'yo? Adik ka, Mark Ramos. Paulit-ulit ng ganun. Pero, yung kapag yung sasagot doon sa ating mga sinasabi, mga kababayan, wala ho. Wala. Di ba? Wala kayong masabi. Bakit? Kasi ang panay na naririnig ninyo, mga suled Duterte, panay naririnig ninyo lang, pinupolitika kami. Yun lang ang isasagot nyo talaga. Di ba mga kababayan? Ganun kasimple lang ho yun. Yung hindi pa ipinapanganak ang tao na tatalo kay Rody Duterte, mukhang doon sa pagdating do sa kulungan, mukhang nandun na sa loob. Sa pagka-mayor naman, baka medyo nagbabago na ang isip. No? Sabi ni Elizabeth Duerme, tanga ka pala eh. Bakit si Sara lang ang Hindi. Siya yung sa gobyerno, do sa presidente na ipaliwanag. Nakita nyo? Yung pag-attend ni Bersamin. Na ipapaliwanag. Unahin nyo yung kay BBM. Hindi kayo updated. No, Elizabeth Duerme. Hindi kayo updated. Tingnan nyo. Pinaliwanag na ni Bersamin yan. Diba? Ngayon si Inday Sara Duterte. Ayaw magpaliwanag. Porket ba, kunyari, patulan ko yan. Yung sinasabi mo, no? Porket ba hindi iniimbestigahan si BBM, ganun na din kay Inday Sara Duterte. Hindi maipaliwanag lahat. Diba? Nasaan yung sinasabi nyo na ubus ang pera ng bayan? Wala. Bakit? Paujulit-julit lang naman kayo ng pakikinig. Doon kay Maharlika pag sinabi sa inyong adik, bangag, ay wala na. Okay na yun sa kanila. No? Pag pinakitaan sila nung video, mga kababayan, na peke, okay na sa mga DDS yun. No? Kasi nga, uto-uto yung mga yan. Di ba? Uto-uto yung mga yan. Yun lang ang dahilan niya mga bossing. Uto-uto. Eto papakita ko sa inyo. Yung sinasabi nyo, naku po, anong sinasabi mo na malakas si Bongbong Marcos hanggang ngayon? Gusto nyo makita? Mga suled? Mga kasuled. Isang suled nga dyan. Suled!